Mukhang bumabalik na ulit ang laro ni Jamal Murray matapos ang halos 1 season absent dahil sa Minnesota. Doon din kasi nagsimula yung pag-struggle niya dun eh. Season high para sa kanya 43 points na meron pang 5 out of 9 sa 3-point area. Nag-a-average siya ngayon ng 30 points, 5 rebounds at 6 assists per game. 7-0 pa kapag itong si Jamal Murray umiscore ng 40 or more points. Si Nikola Jokic, triple-double ulit, 3 sunod na, may bago pa ba? Nasa 167 triple-double na si Jokic. Versus Minnesota, usual number niya 25 points, 19 rebounds, 10 assists, 9 out of 10 mula sa field. Mukhang hahabulin talaga ni Jokic yung record. Pangatlong player kasi siya na meron 3 straight na triple-double sa start ng season. Una si Oscar Robertson at si Russell Westbrook. Silang dalawa din yung top player na maraming triple-double at parang nasa 50 na lang ang kailangan ni Jokic para malagpasan si Oscar Robertson. Nung nakaraan, hindi muna siya umiscore. Dito naman sa Minnesota, hindi muna siya tumira sa 3-point area. Nawala ulit si Cam Johnson na naka 5 points in 19 minutes, umalis din ng game dahil sumasakit yung balikat. Kahit pa nandun sina Randle at McDaniel sa Minnesota na may total silang combine na 49 points, wala naman si Anthony Edwards sa lineup. 2 linggo mawawala dahil sa injury. Samantalang yung Golden State naman nakabawi ng panalo versus Memphis. Ito pa yung masama dyan eh, kapag binabati yung player, minamalas. Pwera usog. Si Cedric Coward na limit sa 9 points. Si Ja Morant 23 points at 9 assists. Pero si Jonathan Kuminga may season high na 25 points, 10 rebounds at 4 assists. At least hindi na siya binabangko ni Steve Kerr at bati na sila. Ginamitan agad ng Golden State ng longer rotation dahil back-to-back game sila versus Clippers sa susunod na araw. Doon din maglalaro si Horford. Hindi siya pinalaro ngayon ni Coach Steve Kerr sa Memphis dahil malaki ang kalaban nila sa Clippers. 2 big man ba naman? Saka andun si Kawhi, mark my word. Kaya tong si Steph halos hindi na rin tumira nung second half. 16 points midway ng third, nasa 4 minutes 91-78. Hindi pa ganun kalaki ang tambak ng Golden State. Pero parang nasa isang beses lang tumira nun si Steph until fourth quarter. Umi-score din naman si Kuminga at si Podziemski kasama pa si Moses Moody. Dami din nagalit kay Steph dahil natalo sa parlay. Pinaghahandaan di umano yung sunod na game. Ang report kasi doon probable itong si Steph versus Clippers. Lalo pa ngayon naghigpit ang NBA sa mga player pagdating sa injury. Kailangan mas maaga ma-report before yung game. Mapapalabang kasi ulit ang Golden State versus sa Clippers. 7 straight na panalo ang Clippers kontra Warriors. Ang huling beses pang nanalo ang Golden State kontra sa Clippers November 2023 pa. Hindi rin kasi maganda ang kinalalabasan ng game ng Golden State kapag meron silang back-to-back game dahil merong mga edad na yung mga core player nila. Home court pa rin naman ng Warriors yun kahit pa walang 24 hours ang pagitan ng game. Si Austin Reeves naman kahit talo versus Portland ang Lakers naka 41 points, 4 rebounds at 5 assists. Si SGA 2 games nang hindi nakakarami sa free throws, si Reeves naman nakakarami na 12 out of 14 versus Portland. Back-to-back 40 or more points si Austin Reeves. Bumubuhat na rin eh. Saka ganado din tong si Austin Reeves. Birthday pala kahapon ni Apple David sa Pinas. Tapos birthday naman niya sa US time. Wala lang, sinare ko lang. Kaya pala ganado tong si Caruso with hair. Pang MVP yung stats ni Reeves sa loob ng 4 na game. Tabla sila ni SGA sa most total points, 143 points. Mas kokonti ang tira ni Reeves kumpara kay SGA. Mas marami na rin siyang rebounds, assists at steals kumpara kay SGA. At ang pinaka-importante doon, mas marami ng free throw si Austin Reeves. By average, si Reeves din ang third leading scorer ng NBA ngayon na almost 36 points, 6 rebounds, 8 assists, 1.8 steals, 57% sa field at 43% sa 3-point area. Sa loob ng 48 hours umiscore itong si Austin Reeves ng nasa 92 points. Kaya nung post-game interview sabi niya pagod na pagod siya. Ito naman si Bando, sinabi niyang challenge pa niya si Reeves na maka 50 points. Sobra naman yun. Nagamit din si Bronny James ng 20 minutes. Hindi nga lang umiscore pero may 3 rebounds, 3 assists, 1 steal at 1 block. Pwede na yan. Wala din si Marcus Smart sa Lakers dahil nagkaroon ng quad contusion injury. 7 players ng Lakers ang injured kasama na doon si Jackson Hayes. 3 days ang pahinga ng Lakers at ang sunod nila makakatapat doon Minnesota na parehong walang star player dahil injured. Kulang nga lang ng player kung sakali yung Lakers dahil next week pa makakabalik yung ibang player ng Lakers.
Ayon yun sa nilagay na report. At si Luka possible either Miami or versus Portland dun makakabalik dahil hindi siya minamadali ngayon ng LA, hindi tulad dati.